Inaresto na si Senador Rodante Marcoleta sa kasong plunder na nagkakahalaga ng 75 million pesos. Nauna nang hiningi ni Marcoleta na i-dismiss ang kaso pero ang sabi ng Sandigan Bayan kanina, nakakita sila ng probable cause sa kasong isinampa ng ombudsman. Nakatutok si Maki Pulido. Nang magpunta si Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan pasado alas 8 ng umaga, handa na pala ang warrant of arrest laban sa kanya para sa kasong plunder. Kaugnay ito ng pagtanggap niya ng 75 million pesos mula kay dating Congressman Mike Defensor at dalawang ibang individual noong January 2025 para sa kanyang senatorial campaign. Hindi niya ito idineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures dahil nakuha daw niya ito bago pa ang simula ng campaign period kung kailan hindi pa siya itinuturing na kandidato. Pero giit ng ombudsman, hindi rin niya ito idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. At masyado raw malaking halaga para ituring na simpleng regalo lang, lalo't nakaupo siya noon bilang kongresista. Mag-isang dumating si Marcoleta para sa pagdinig sa inihain niyang motion to quash o pagbasura ng kasong plunder. Kasabay nito ang motion na huwag munang mag-issue ng warrant of arrest. Pero sa hearing, sinabi ng mga hukom ng Sandigan Bayan 3rd Division na Biyernes pa ng gabi handa ang warrant of arrest. Hindi lang daw ito inilabas dahil pa weekend na. Maliban kay Marcoleta, ipinaaresto rin ng korte ang tatlong kapwa-akusado niya kabilang si dating Congressman Mike Defensor. Ayon sa mga hukom, pinagpuyatan nila ang mga dokumento at ebidensya at nakitaan nila ito ng probable cause o posibilidad na may naganap na krimen kaya nag-issue na ang korte ng warrant. Ganun pa man, pag-aaralan pa rin daw ng korte ang motion to quash na inihain ni Marcoleta. Let me stress, yung warrant of arrest does not constitute a determination of guilt. Hindi pa guilty yan. All the accused continue to enjoy the constitutional presumption of innocence until their guilt is proven beyond reasonable doubt. Pagkatapos ng hearing, dinala muna si Marcoleta sa opisina ng Clerk of Court ng 3rd Division bago binalik sa sala ng korte kung saan isinilbi ang warrant of arrest. Doon na siya sinundo ni Interior Secretary John Vic Remulla at PNP Chief Melencio Nartates Jr. para dalhin sa Camp Crame para sa booking process. Paglabas ng korte, nagbigay ng pahayag si Marcoleta. Ako ay personal na nagpunta dito sa Sandigang Bayan dahil yung aming motion to quash at saka yung kalakip na motion to defer the issuance of a warrant of arrest ay kinalendar nila kagad for hearing. Itong ganito nga sa umagang ito. Ngayon, napakagandang indikasyon yon na umiral ang ating mga batas. Ang sabi ng Sandigang Bayan, meron na silang determination of probable cause. Kaya sila nag-issue ng warrant of arrest. Igalang natin yon. Kaya meron naman kaming motion to quash, pinagbigyan naman yon. At alam ko naman yon ay bibigyang daan pa rin. Pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ang mga prosesong gagawin ng korte. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas, ang asunto, sang-ayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Kaya kailangan pong dumaan ang proseso. Pagka-aresto kay Marcoleta, nag-post sa Facebook ang kapwa-akusado niyang si dating Congressman Mike Defensor. Kami na lumalaban sa korupsyon ang nauna pang nakulong sa isang kasong walang batayan. Bago magtanghali, sinabi ni Secretary Remulla na inaresto na rin si Defensor at negosyanteng kapwa-akusadong si Joseph Espiritu habang magkasama sila sa isang coffee shop sa Quezon City. Pero sa isa pang Facebook post, sabi ni Defensor, sumuko sila, hindi inaresto. Matapos ang booking process sa Camp Crame, dinala na sina Defensor at Espiritu sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Iniutos din ng korte na idetene ang dalawa sa BJMP Male Dormitory sa Payatas, Quezon City. Sa aming pong pagkakakulong ay hindi na po kami makakapagsalita sa korupsyon. Nababahala raw ang korte sa mga kumakalat na maling impormasyon, kaya't sa pambihirang pagkakataon ay nagbigay sila ng pahayag. Iginiit ni Associate Justice Carl Miranda, chairperson ng 3rd Division, magkaka-opinyon lang ang korte sa pamamagitan ng kanilang desisyon matapos ang masusing pag-aaral sa kaso. The judiciary does not decide cases based on political affiliation
public opinion, public pressure, or the passions of the moment. Again, the judiciary, the courts decide these matters only according to our Constitution, the law and the evidence presented by the party. And its role is to ensure that no person is above the law. The court has no politics, guided only, sorry for the third time, the Constitution. Umapela rin si Miranda sa publiko na magtiwala sa judicial process. To the general public, I just want to say this, do not fear, do not be anxious, because the court, ang judikatura is here to provide a peaceful forum for the resolution of disputes inside the courtroom and not in the streets. Nag-issue rin ang Sandigan Bayan 3rd Division ng hold departure order laban kay Marcoleta at iba pang akusado. Maki Pulido nakatutok, 24 oras. At kasunod ng pag-aresto ay isinailalim sa booking procedure sa Camp Crame si Senador Rodante Marcoleta. Pero dumaing siya ng chest pain at pagtaas ng presyon kaya dinala muna siya sa ospital. At nakatutok live si June Veneracion. June! Vicky, dinala nga dito sa PNP General Hospital dito sa loob ng Camp Crame si Senador Rodante Marcoleta matapos makaranas ng chest pain at pagtaas ng blood pressure kasunod ng pagkakaaresto sa kanya ngayong araw. Sabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, baka tumagal pa ng 2 araw bago matapos ang medical assessment kay Senador Marcoleta. Matapos isilbi ang arrest warrant kay Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan, mismong si DILG Secretary John Vic Rimulya at PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. ang sumundo sa kanya. Was he arrested or did he surrender? It was both. He went there voluntarily sa Sandigan Bayan to file a motion to quash. Subsequently, when it was denied, we closed down the building, we arrived, and we arrested him. So, it is both. Sakay ng coaster ng PNP, ibinyahe ang senador papuntang Camp Crame. Sumailalim siya sa booking procedure sa opisina ng CIDG, kung saan siya kinuna ng fingerprint at mugshot. Pero tiniyak ng PNP na mapangalagaan ang dignidad ni Marcoleta sa buong proseso. Kung naman ang kanyang kalagayan sa kanyang buhok, ay hindi ho namin wawalangihin. We are here to arrest him and to have him tried, but not to humiliate the person. Hindi nagtagal, inilabas ng CIDG si Marcoleta at isinakay sa ambulansya. Dinala naman siya sa PNP General Hospital sa loob din ng Camp Crame. Nagreklamo si Senator Marcoleta ng chest pain and mataas yung BP niya. That's why dinala muna namin sa ospital. Gano'ng kataas na ang BP niya? 150 something. Sa edad na 72, kailangan daw ni Marcoleta ng mas masusing medical examination tulad ng ECG. Magsi-73 siya ngayong buwan. Nakasalalay ngayon sa mga doktor ng PNP kung kailan siya pwedeng iharap sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Hindi namin alam kung kailan matatapos yon, but hopefully within the next 2 days, tapos na lahat ng kanyang examinations para sa full health na i-report namin sa Sandigan Bayan. Naharap si Marcoleta sa kasong plunder dahil sa pagtanggap at hindi pagdeklara ng donasyon ng 75 million pesos noong 1 taon habang nakaupong kongresista. Naaresto rin ng PNP-CIDG ang 2 pang kapwa-akusado ni Marcoleta na sina dating Congressman Mike Defensor at Joseph Espiritu. Sir, kamusta? Makukulong na. Pagkatapos sumailalim sa booking process sa Camp Crame, dinala rin agad sila sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Saka dinala sa BJMP Quezon City Jail male dormitory sa Payatas. May isa pang pinaghahanap, si Aristotel Viray. Mas maganda kung may surrender. They have to surrender. Surrender sila sa nearest police station and or dito sa Camp Crame mismo sa CIDG. Sa ngayon, sabi ng PNP-CIDG ay hinihintay pa rin ang mga resulta ng medical examination kay Senador Marcoleta at habang hinihintay ang mga yan, ay mananatili muna siya rito sa PNP General Hospital. Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion.